my beloved Boss Mike Cervera. Social media ngayon directed. Yan. Maganda tong topic na to eh. Pakinggan natin mga kababayan, ha? Pakinggan natin. So, ulitin ko lang, maliwanag na ho na fake news si Marcoleta. Marcoleta, pwede mag-sorry ka naman, oo. Hindi kami galit sa'yo. Mag-sorry ka lang, okay na kami. Oo, di ba? At yan na maipapakita kung gaano ka ha? Maginoo, di ba? Ang galing nun. Pag nag-sorry si Marcoleta, sasabihin niya, kay Attorney Claire Castro, taos-puso po akong humihingi ng paumanhin. Turuan na kita. Kay Attorney ang ating bagong bagong talaga na spokesperson, si Undersecretary Attorney Claire Castro. Ako po ay taos-pusong humihingi ng paumanhin sa aking maling pag-unawa o dahil dito sa ibinunyag ng mga Duterte na ang Franz Castro at si Attorney Claire Castro ay magkapatid. Ako po ay nalinlang ng pamilyang Duterte. Sabihin mo yan, tignan mo. Maraming magmamahal sa'yo. Ay, tinuruan na kita. Hoy, sa mga hindi pa nagla-like, mag-4,000 na tayo. Walastik kayo, mag-4,000 na tayo, mag-like na kayo. Ito na. Pasok. Paliwanagan mo kami in dealing with yung ingay ng social media ngayon directed against the palace. Yes, katulad ng sinabi nga natin, isa lang sa mangyayaring trabaho natin dito ay sagutin kung ano man yung mga fake news, especially about national issues ito. Libayan, makinig ka. Kasi si attorney hindi ka papatulan. Oo. Nag-usap kami kagabi sa panaginip ko niyan. Sabi niya sa panaginip ko, Boss Mike, yung aking mga dating kasama, sino pong kasama ninyo, attorney? Yung mga kasama ko, yung tinatawag mong mukhang hindi naliligo. Yung tinatawag, hindi naman. Attorney naman eh. Sabi ko, hindi naman attorney. Ano ka lang yun? Lambing ko lang sa kanila. Talaga namang ganun na talaga sila. Mula pagkabata siguro ganun na. Pero lambing ko lang sa kanila yun. Cesar, Benkelio, thank you naman. Sabi niya, bakit? May nagsabi sa akin kasi binabanatan ako. Binabanatan ka? Nino? Nilalibayan? Oy, grabe. Sabi ko naman, attorney, nagpapapansin lang. Baka kasi gusto mong kunin sila kahit na tagawalis na lang. Tagawalis na lang sa Malacanang. Sa bagay. Sabi niya. Oy, sa panaginip ko lang to Sa bagay, mga mukha naman silang janitor, ano? Ang lupit mo, Attorney Claire. Hindi naman. Uy, sa panaginip lang to, Grabe, no? Sabi ko naman, attorney, wag mong patulan. Pag pinatulan mo yung mga yan, abay, magkakaroon pa ng engagement. Di ba? Oo. Hindi na kayo magka-level niyan. Oo, iba ka na ngayon. Para ka bang astronaut. Oo, na dati, ordinaryong mamamayan na sumakay ng jet papuntang Mars at Buwan. Nakita mo yung diferensya nyo, nilibayan? Malayong-malayo na. Diba? Malayong-malayo na. Parang ganito lang yan, attorney. Kung silibayan, basura pa rin yan. At ikaw, naku, nandoon sa Louis Vuitton, napakamahal na ng presyo mo. Parang ikaw ay hinahangad na ng maraming tao. Mahal ka na ng mga tao ngayon. Di ba? Tama po ba? Kita nyo, parang isang basura. Tapos wag naman libag. Sige, libag.
Parang isang, ito, halimbawa lang Attorney Libayan. Joke ko lang to. Huwag ka masyadong seryoso Lahat ng sinasabi ko rito, joke ko lang to. Pero darating din naman ang panahon. Di ba? Minsan naman nagkasundo tayo sa laban nyo. Di ba? Nung in-expose ko, yung alin, mga babae. Yata ni mga babaeng naliling kay Tulpo. Di ba? Pinutakti nyo ko. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? O ngayon, ganito. Joke lang to Libaya, huwag ka masyado seryoso. Para kang libag. Para ka lang naman libag. At si Attorney Claire, parang pulbo. Di ba? Parang libag at parang pulbo. Ang layo. Pag libag, pag inamoy mo, maasim. Di ba? Parang yung itsura ng iyong mga aso. Parang ang asim, di ba? Tapos si Attorney Claire, parang pulbo. Pag inamoy mo, grabing bango. Ganon. Okay ba yun? Tama ba yung aking? Ay! Grabe. Oo. Diba? Libag na libag. Tapos pulbo. Isang mapanghi. Isang maangot. Isang maasim. At isang mahalimuyak na pulbong mabangong mabango. Ayos. Di ba? Tuloy natin to. Tuloy natin. Sabi nga natin, hindi natin papatulan lahat ng mga negatibo, fake news na ibinabato sa gobyerno. Correct. Nakita mo na, hindi papatula. Parang inuulit ni Attorney sinasabi ko. Sabi hindi natin papatulan lahat, lalo na kapag libag. Libag yan. Hindi natin papatulan lahat, lalo na yung mga libag. Nang sa ganon, mga kababayan, etong ating kinatatayuan ay hindi naman bumaba sa mga level niyan. Malayo na. Basura, LB. Libag, pulbos na babango. Malayo talaga. At kay Pangulo. Otherwise, mauubusan tayo ng oras. Kung lahat ng mga vloggers nagbibigay ng fake news na alam naman natin na fake news, papansinin pa natin. Tama! Galing mo talaga! Alam mo, Attorney, dalaw ka lagi sa panaginip ko Kasi naa-adapt mo yung mga payo ko Alicia Duran, thank you naman Nagkabala pa. Galing, nakikinig sa payo ko. Matindi. Tuloy. Hoy, panaginip ko, wag niyo masyado seryosohin. Sasabihin na naman ng mga mangmang. Hala, si Mike Cervera palang advisor ni Attorney Claire. Hoy, grabe kayo. Panaginip nga lang to. Tuloy. Pero nakikinig talaga sa mga payo ko sa panaginip ko to. Attorney, tuloy mo. Oras. Kung lahat ng mga vloggers nagbibigay ng fake news na alam naman natin na fake news, papansinin pa natin. Kaya hindi kayo papansinin. Sorry. Yung grupo ni Libayan, sorry kayo, hindi kayo papansinin. Tayo ko na. Di ba? Idam ko na. Di ba, mga kababayan? Tuloy. Yung mga national issues na makaka-apekto mismo sa trabaho ng gobyerno at sa trabaho ng Pangulo. So, Yuse Claire, ito, nung naupo ka nung isang araw, ano yung mga hamon na po na mga linalabanan mo, mga fake news? Kasi talagang talamak at alam pa natin na kampanya pa ngayon, eleksyon na po sa Mayo. So, talagang, naglipara talaga po ang mga fake news. What are your your discretion po to share? What do you think are the major challenges that you are confronted as the PCO Palace spokesperson? Dami naman paliwanag. Ate, sige, break time mo na. Attorney, sabihin mo ganito. Attorney, sa susunod na sasagot ka. Hindi ko pa po napapanood to. Sabihin mo ganito. Tumutok lang tayo kay Digong sa mga fake news ng mga kampo ni Duterte. Yung mga vloggers dyan ng mga tae-tae.
naman tai-tae. Grabe ka naman, Boss Mike! Tai-tae talaga! Hindi ba mukhang tae lang? Oh, hindi, mukhang tae. Ha? Oh, wag nang pansinin yon. Oh, tutok na lang kay Digong, kay Sara, yung mga yan, yung kampo ni Duterte na yan. Oh, tuloy. Ngayon, sabi nga natin, ng first day pa lang natin, wala naman tayong intention agad sumagot ng mga katanungan. Nagkataon lang talaga na nasimulan. At ang unang natanong, itungkol sa mga tinanggit ni dating Pangulong Duterte na... Kaya sabi ko sa'yo ganyan! Galing talaga, sumusunod sa mga payo ni Mike Cervera. Kay Duterte lang. Yan, tutok ka kasi yan ang alin. Ama ng fake news nga, di ba? Ayan ama ng fake news Ayan ama ng fake news. Yan ang tutukan mo. Huwag yung mga hindi tai-tai, boss. Ito na. Mga mukhang tae. Ganon, wag na yun. Oo, di ba? Puta na, papagod ako kakatawa kay attorney. Totohanan. Correct. Tutok ka lang sa mga walang katotohanan na binabanggit ni Digong. Yang mga, yang ama ng fake news. Tuloy. So, kaya siguro medyo nag-init ang mga issues dahil yun agad ang naibatong tanong. So, sa mga babato, na ibabato na mga kasinungalingan, laban sa pamahalaan at laban sa Pangulo, ito po ay ating unang-una, of course, we have to research, we have to validate, we have to verify, para po magkaroon ng magandang at intelihenteng pagtugon sa mga fake news na ito na ibinabato sa pamahalaan at Pangulo. Correct, mga kababayan! Dapat ganun, tutok ka lang kay Pangulo, yung mga binabato ni Digong. Kasi yung mga tai-taing vlogger, yun lang naman ang pinagkukunan nila Kung ano yung sasabihin ni Digong, yung ama ng fake news at yung nanay ng fake news, na sino? Si Marco Beta. Yun yung sinusundan nila. Kaya yan. Di ba? Tutok ka lang, attorney, tama yung ginagawa mo. Very good ka dyan. Very good! Ni Claire, bilang abogado, Yusek, at ito nga't merong ongoing na mga hearings, itong TRICOM, at pinapatawag po yung mga vloggers natin, yung mga social media influencers. At dahil ikaw ay abogado, alam mo na yung talagang enshrined, yung freedom of expression, malayang pamamahayag bilang broadcast journalist. At saka ito ngayon na gusto na magkaroon ng sort of regulation dahil tayo nga na mga nasa... Oo nga, tama naman Tinatanong ni Kaali, mga kababayan, kung ano nang plano, masasabi at opinyon, pananaw dito sa pagpapatawag ng mga vloggers na mukhang mga ebak at nuknukan ng paggawa ng fake news, ay dapat nga ito'y masawata. Dahil po mga kababayan, tulad niyan, yung balita ng ng party list ni Marcoleta. Biruin nyo, ibalita nila na magkapatid daw si Franz Castro at siya. Kita nyo mga kababayan, fake news talaga yan. Puksain dapat lahat yan. Marcoleta, humingi ka na ng tawad. Oo, baka makontempt ka. Puta, pwede ba makontempt si Marcoleta? Nagsinungaling nasa mainstream media, nananagot tayo sa news, sa hepe ng news department, sa hepe ng network, sa kapisanan ng broadcaster kung ikaw ay miyembro. So ikaw, where do you stand as far as freedom of expression at malayang pamamahayag vis-a-vis ito din ang kailangan din naman ng regulation dahil meron na talagang... Kailangan nga talagang i-regulate yan. Magkaroon ng regulation sa pagbabalita. Ako po naniniwala at ako ay susuporta dyan. Tandaan nyo mga kababayan, suportado natin yung kung ano man yung gagawin, paplanuhin na masawata, masugpo, mapuksa ang fake news sa ating bansa. Alam nyo ba? Ito po trivia. Opo, sa China, sa ibang bansa, hindi lang po China, sa ibang bansa. Ako mga kababayan, kapag fake news yung pinalabas ninyo, sigurado makukulong kayo. Kapag fake news yung pinalabas nyo, burado account nyo. Kapag fake news na patunayan yung mga pinagpo-post ninyo, may kaakibat yan na penalty. Depende kung gaano kabigat at kung gaano kaseryoso yung issue. Ganyan po mga kababayan. Pero dito sa ating bansa, malaya. Sa sobrang laya na binigay
ng EDSA 1. Kalayaan daw. Ayan, nangyari. Lahat pwede na. Ano ang ano nila? Katwiran ng mga tai-taing vlogger. Freedom of expression. Malayang pamamahayag. Anak ng pating na yan. Malayang pamamahayag. Marami nang makukulong dyan. O, di ba? Baka mamaya, pati yung auntie ni Jojo, makulong yan. O, di ba? Kasi, mga kababayan, ingat-ingat lang. Hindi po pwedeng tira lang ng tira at masyadong seryoso. Mag-vlog kayo, yung pwedeng idadaan nyo lang sa joke. Ganun lang. Huwag nyo masyadong seryoso. Oh, di ba? Yan po mga kababayan eh. Oh, tuloy. Lines have been crossed na talagang may kalabasan din naman yung iba sa ating mga, yung talagang pagmumura at paninirang puri at yung fake news nga, outright lies being spread. Where do you stand on the issue? Oh, syempre, tulad ng ginawa ni Marcoleta, di ba? Paninirang puri yan. Biruin mo. Sabihin mo ba naman magkapatid silang dalawa? Eh bakit? Eh kita mo, hinambing mo saan? Tsaka mukha ni auntie ni Jojo Chavez yung mukha ni Yusek Claire Castro. At di paninirang puri talaga yan. Biruin mo ba naman? Grabe ihambing ba naman sa kamukha ng auntie ni Jojo Chavez? Si Atty. Claire, anak ng pating ka. Oy, Marcoleta, mag-sorry ka na. Yes, actually, Miss Ali, na imbitahan tayo nung anong pangalawang hearing dito sa TRICOM. Naging resource person tayo dyan. Correct. At isa sa mga nasuggest natin ay magkaroon sana ng batas na magre-regulate. Isang separate na agency. Kasi magmo-monitor sa Torne, alam mo na Nandito ako. Kapag ako nilagay mo dyan hindi ko tatanggapin. Attorney, pwede ba si Coach Jarrett na lang? Baka naman. Coach Jarrett. Uy! Sige na. social media. Yung mga content creators. Bakit, Miss Ali? Sabi nga natin kung sa mainstream media ay meron tayong tinatawag na MTRCB, KBP, tayo din ay miyembro ng KBP. Bakit hindi natin gawin sa social media? Nako. Tama, attorney! Yuhu! 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 Di ba? Coach Jarrett na yan. Tuloy. Ang importante rito, Miss Ali, is Ako, pag naupo si Coach Jarrett dyan, marami na naman magwawala. Maraming magwawala! Uy, tandaan nyo naman yung ating kaibigan kasama. Parang kapatid na yan. Coach Jarrett, nako. Pagka yan naluklok mga kababayan, nako. Mag-iiyakan lalo yung mga yan. Di ba? Tuloy. Distinguish. Yung mga content creator na nag-express lang ng opinion, yan ay definitely hindi dapat makartil ang kanilang freedom of expression. Maliwanag tayo dyan. Pero iba... Siyempre, talagang hindi naman sasaklawan. At lalagay sa alanganin yung mga ginagawa nila kung hindi naman sila. Yung kanilang yung malayong pamamahayag nila, hindi naman yan masisikil. Bakit? Mga kababayan, kung maayos, totoo naman, yung alin, mga ginagawa at binabalita. Di ba? Po kasi ang estado ng mga ka-payroll at puta ka-payroll! Sino kaya yung mga ka-payroll? Hoy, tandaan nyo tinatawag akong bayaran. Bayaran! Nagkakamali kayo. Hindi ho. Sabi nga nung isang vlogger, ako daw yung nagbabayad. Magkaiba yung bayaran, siya nagbabayad. Di ba? Siyempre, may capability naman ako para magpasalamat. Di ba? Sa mga kaibigan, sa mga kakasama. Kaya nga magse-celebrate kami sa isang araw. Dapat mga kababayan, ako lang. Di ba? Dapat ako lang. Ang pupunta tapat ng abroad. Nagbago isip ko. Sabi ko, mag-celebrate na nga tayo mga kapatid sa pagtatanggol nyo sa gobyernong ito na minamahal ko. At dahil sa paghanga ko kay Apo Lakay at kay Pangulo,
Sama-sama tayong lahat. Ayos ba mga kababayan? O, abangan nyo kami. Oo, ito na. Ng mga troll. Ayun. Ang Oo. ginagawa nila is hindi to express. Mm. Kung hindi, magsasalita sila kasi bayad sila at ang sasabihin nila hindi naman galing sa puso't damdamin nila. Kung Correct. Dahil saan? Dahil sa kwarta. Sabi ni Atty. Claire, tama. Yung sinasabi ng mga yan ay hindi galing talaga sa puso tulad natin. Hindi galing sa talagang isip tulad natin. Hindi galing sa emosyon tulad natin. Hindi galing sa ating nararamdaman tulad natin. Kundi galing sa kwarta. Dahil sa kwarta na yan, diyan nag-umpisa ang lahat ng fake news nila. Di po ba mga kababayan? hindi ko ang dinidikta nung nagbabayad sa kanila. That's not freedom of expression. Correct. O, diba? Hindi yan freedom of expression. Kung hindi, nagsasalita lang kayo dahil sa ngalan ng salapi. Opo, ha? Hoy, maraming salamat sa inyo sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe. Opo, tulad ni Romel Gonzales. Oo, hindi pa nakakapag-like yan. At si Mylene, oo, si Malin, Kahigos, si Lo de la Cruz, si Jose Lizal, oo, Jose Lisa, Tinaco Rivera, Carmi, oh, Miss Au, Miss Agnes, nako, Bunny Boy, Trixie Villa. Oh, hindi pa kayo nagla-like. Mag-like na kayo. Oh, bago tayo maghiwa-hiwalay mga kababayan dahil ang haba na ng oras ko. Oo, kita-kita tayo next live. Ano? Muli, mga kababayan, ako lang po ito. Ang inyong walang kakwenta-kwentang vlogger. Ang inyong mga kababayan, ang inyong vlogger na nagpapasay sa inyo, sa inyong agahan, tanghalian, at hapunan. Ako lang po yon. Kaya mga kababayan, muli sa ating pagkikita, muli sa ating pagtatagpo, magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.